you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin, yung palaging tinatanong sa akin ng mga kaibon natin, lalong-lalo na po doon sa mga kaibon natin na bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. Marami po ang nagtatanong nito sa akin palagi, kaya po gumawa tayo ng content para naman magkaroon din ng konting kaalaman at konting idea yung mga kaibon natin dyan na nanonood at doon sa mga kaibon natin na nagtatanong patungkol po dito. Sana po masagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo mga kaibon. Ang tanong sa akin ng mga kaibon natin, ano daw ba ang magandang klase ng gagawing breeder pang matagalan? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang magandang klase ng breeder ang dapat nating gawing pang matagalan, magbibigay po tayo ng ilang halimbawa ng mga breeder na pwede nating gawing breeder pang matagalan. Una, dapat po ang piliin natin mga big size mga kaibon. Ang kagandahan kasi mga kaibon ng big size na breeder, kapag po nagkaroon ng itlog yan, for example, nagkaroon ng itlog 5. Kapag nagkaroon po yan ng itlog na 5 or 6, kapag naglimlim yan, talagang sakop po niya lahat. Dahil po yung breeder natin malaki. May mga pagkakataon pa na kapag talagang malaki po ang breeder natin, yung itlog talaga niyan talagang malaki rin po mga kaibon. At kapag malaki rin ang breeder natin, lalong-lalo na kung talagang nasa kondisyon ang mga katawan, pwede nating paitlogin yan ng tuloy-tuloy basta po nasa tamang setup ng cage yung breeder po natin. So yan po. Pangalawa mga kaibon, dapat yung breeder natin magaling maglimlim ng mga itlog po nila. Meron kasing mga breeder na nangingitlog lang pero hindi naman talaga naglilimlim, kaya hindi nagkakaroon ng fertile na mga itlog. Kaya po dapat yung breeder natin magaling din maglimlim. So yan po ang pangalawa. Pangatlo, dapat yung breeder natin magaling pumisa ng mga itlog mga kaibon. For example, nagkaroon sila ng itlog na 5, dapat po yung 5, kung lahat yan merong laman, dapat po mapisa nila lahat yung 5 na yan na merong laman. Meron din kasing mga breeder na halimbawa nakapisa ng 3, yung 2 na merong laman, kumbaga napabayaan na, nakapokus na doon sa mga sa 3 inakay nila. Napabayaan na yung 2 merong pang laman, kaya po na-overdue, sayang lang. Pero dapat makahanap tayo ng breeder na yung nagkaroon ng itlog na 5, lahat talaga kayang pisain yung 5 itlog na merong laman. Yan po ang sinyalis ng goods na breeder. Pang-apat mga kaibon, dapat yung breeder natin hindi lang magaling pumisa or hindi lang magaling maglimlim, kinakailangan magaling din po magsubo doon sa mga inakay. Dapat po talagang magaling siya subo doon sa mga inakay nila, doon sa mga nauna or kaya naman doon sa mga nahuhuli ng mga inakay. Meron din kasing mga breeder na halimbawa po ang itlog po nila na napisa 4. Ngayon nauna yung 2 tapos nahulihin ng konti yung 2. Meron kasing breeder na kapag medyo malaki na ng konti yung nauna, yung mga nahuhuli halos pinapabayaan na, kaya po namamatay. Pero merong breeder talaga na magaling. Kahit po merong nauna dyan na 2, susubuan at bubuhayin nila yung 2 nahuli. Alam nila kung saan ipwepwesto yung mga nauna. Hindi nila yan itatabi doon sa mga nahuli dahil alam nila na madadaganan ng mga nauna yon mamamatay. Merong kasing breeder talaga na magaling po mag-alaga ng mga inakay nila. So yan po ang pang-4 mga kaibon. Ito po ang panghuli.
Itong panghuli, napaka-importante nito. Dapat makahanap tayo ng breeder na hindi po maselan. Yan po, importante po yan mga kaibon. Meron kasing mga breeder na kahit po hawakan mo yung itlog nila, hindi ka magsawsaw ng kamay sa patoka, okay lang. Kahit hawakan mo yung inakay nila, hindi ka magsawsaw sa patoka ng kamay, okay lang. Meron kasing mga breeder na kahit itlog pa lang, pag hinawakan mo hindi ka nagsawsaw ng kamay sa patoka, pag nanibago yung amoy, ihuhulog yung itlog or kaya naman tatabunan or kaya naman babasagin. Merong ganyang klase ng breeder. Yung mga na-experience ko, itong binabanggit ko sa inyo mga kaibon, may experience rin po ninyo yan kapag nagbe-breed kayo ng mga ibon. So, dapat po ang breeder natin hindi rin masilan. Kasi kapag maselan yung breeder, naghawak tayo ng inakay, di tayo nagsawsaw ng kamay sa patoka, nanibago yung amoy ng painakay, may mga pagkakataon na magugulat ka, yung inakay na hinawakan mo wala na, tinabunan na ng nesting material, or kaya naman magugulat ka, patay na dahil po maselan yung breeder. So yan po ang dapat nating tandaan. Itong mga binanggit kong ito ang dapat ninyong tandaan kung maghahanap kayo ng breeder na pangmatagalan. Kapag po ang basal ninyo nagkaroon ng inakay tapos ganito yung mga naging ugali or ginagawa ng mga basal na breeder po ninyo, kagaya ng mga binanggit ko, magaling bumuhay, magaling maglimlim, magaling pumisa, magaling mag-alaga ng inakay, magaling magsubo. Ito na po ang senyales na yung breeder ninyo, yan na po ang gagamitin natin na pangmatagalan. So napakaganda po ng ganitong klase ng mga breeder. Kung ganitong klase lang ang breeder natin lahat, wala po tayong problema. Mabilis po tayong makapagparami ng mga painakay. So magbibigay ako sa inyo ng tips. Itong tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, tandaan po ninyo ito dahil ito po ay napaka-importante pagdating po sa mga nagsisimula mag-alaga ng ibon. Halimbawa po, gusto po ninyong mag-alaga. Ngayon, meron naman kayong budget, dapat po ang piliin ninyong aalagaan, yun talagang gusto ninyo. Yun talaga yung nasa puso ninyo na yun na kulay, ganong klase ng ibon, ang gusto po ninyong alagaan. Yun na po ang bilhin po ninyo. Huwag na po kayong kumuha ng ibon kung nagdadalawang isip lang din kayo. Kasi mga kaibon, kapag nakuha mo yung gusto mong pares, napakagaan sa pag-aalaga nun dahil yun talaga ang talagang gusto mong alagaan. Ngayon, kung nakakuha ka, napilitan ka lang, yun ang kinuha mo, pagdating sa breeding niyan mga kaibon, mag-aalangan ka pa. Ano kaya ang magiging resulta nito? Parang mali ang ganitong klase ng project, parang hindi maganda ang ganitong klaseng project, nag-aalaga ka, nag-aalangan ka mga kaibon. Pero kung ang pag-alaga mo, hobby lang talaga, gusto mo lang mag-alaga na merong ibon dyan sa bahay po ninyo, mas maganda, ganun pa rin naman ang gawin ninyo. Kung anong gusto ninyong kulay, yung pa rin naman ang sundin ninyo dahil kayo naman mismo mag-aalaga niyan. Mas maganda makuha mo talaga yung kulay or kaya naman yung mutation na gusto mo, na talagang yun ang aalagaan mo. Sa mga naghahabi lang din dyan, pero gusto rin makapag-out, pambili rin ng patoka, kung sakaling dumami, ito lang din naman ang mapapayo ko. Kung ano din ang pinakang gusto mong mutation, yun na yung alagaan mo. Yun na po ang kunin po ninyo. Huwag na kayo doon sa napilitan lang kayo kasi nga mas magaan mag-alaga kapag yung gusto mo nandyan sa ibunan mo na talagang nakuha mo yung gusto mong alagaan. Kumpara doon sa nag-aalaga ka, habang nag-aalaga ka, nag-aalangan ka kasi napilitan ka lang doon sa nakuha mo. So yun lang mga kaibon, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.